we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga, ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Naimbag bigat mo? Naimbag, bigat kada kayo amin. Masantos si kabwasan. Masantos si kabwasan. Sa lahat. Ano ba yung sa lahat? At si kayo amin. Oh. Okay, kumusta ang weekend, partner? Happy! Kasi within 2 days nakasama natin ang family natin. Yun, nakapag-charge ka naman. Oo, Kailangan charge nating na ilabas charge. yung energy natin this Monday morning. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, ngayong araw ang nationwide transport strike ng mga malalaking transport sector o group sa bansa. Ito ay bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa December 31 ang deadline ng consolidation o pagbuo ng kooperatiba ng mga traditional jeepney drivers at operators. Pero ang Alliance of Concerned Transport Organization o AutoPro Pangasinan hindi nakilahok sa tigil pasada. Kaya wala raw dapat ipangamba ang mga commuter dahil sapat ang bilang ng mga papasadang jeep sa probinsya. Wala ring planong sumama sa tigil pasada ang ilang transport group sa Pampanga. Maging sa Ilocos Sur, wala magaganap na transport strike. Katunayan, suportado raw ng ilang transport group sa lalawigan ang Jeepney Modernization Program. Iyon nga lang, wala silang kakayahan na bumili ng modernong jeep. At kaugnay ng balitang yan mga kapuso, hingi tayo ng update sa galaw ng transportasyon sa Ilocos Sur ngayong araw. Nagatutok live si Ivy Hernando. Ivy, kumusta dyan? CJ, tuloy ang pasada. Yan ang pahayag ng mga transport group dito sa Ilocos Sur sa kabila ng malawakang tigil pasada ngayong araw sa bansa na sinasabayan din ng kilos protesta. Bahagi ito ng pagkondena at pagtutol sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Pero wala raw dapat ipangamba ang mga commuter. Hindi man sasama sa strike. Kaisa raw ang mga miyembro ng PUVs sa pinaglalaban ng ibang transport group. Batid raw nila ang kahalagahan ng modernization program pero hindi raw ito kakayanin bilhin ng mga operators. May mga modernized jeepneys na sa lalawigan pero higit 67 pa ang traditional PUVs. Ngunit nasa magandang kondisyon pa naman daw ang mga ito. Ayon sa pamunuan ng isang PUV transport group, kapag umabot na sa 13 years ang length of service ng PUV, ay saka lamang ito papalitan. Sa ngayon, 3 pa lamang traditional PUVs ang nagpalit na ng modernized jeepney. CJ, ayon sa Komite ng Transportasyon sa Lalawigan, nasa 4th revision na ang Local Public Transport Route Plan o LPTRP. Ito ay isang requirement ng DOTR at LTFRB para makapag-loan. Ibig sabihin, katuwang umano ng mga kooperatiba ang gobyerno para hindi pasanin ang buong halaga ng mga makabagong jeepneys. CJ? Maraming salamat, Ivy Hernando. Dahil naman sa nationwide transport strike, nagpatupad ng suspensyon ng face-to-face classes ang provincial government ng Pampanga. Sa ibinabang executive order ni Governor Dennis Pineda, ipinatupad ang suspension sa face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lalawigan sa loob ng 2 araw, October 16 hanggang 17. Ito'y para maiwasang maipit sa daan ang mga commuter dahil sa posibleng epekto ng transport strike. Samantala, pwede naman daw magpatupad ng modular o online classes ang mga paaralan. Mga kapuso, may panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas araw ng Martes. Aasahan ang tapyas na 90 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos sa kada litro ng diesel. May bawas presyo rin sa kerosene na posibleng umabot ng piso kada litro. Habang sa gasolina, may inaasahan namang oil price hike na 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Bukas, October 17, inaasahang ipatutupad yan ng mga kumpanya ng langis.
Sapat ang supply ng sibuyas sa bansa hanggang Disyembre ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Bukod kasi sa local onions, patuloy rin ang pagdating ng imported na supply. Bunsod nito, walang inaasahang pagtaas sa presyo ng sibuyas hanggang sa mga susunod na buwan. Sa Maldan Public Market, 20 piso ang ibinaba sa presyo ng kada kilo. Ngayon, nasa 120 pesos hanggang 140 pesos na lang ang kada kilo ng pulang sibuyas. 248 kaso ng influenza-like illness sa Dagupan City naitala ng City Health Office. Nagka-alerto si Russell Simorio. 2 araw nang nilalagnat at nagsusuka ang 2 taong gulang na anak ni Gaseline mula Dagupan City. Agad niyang ipinakonsulta sa doktor ang anak. Ano po kasi ilang araw po siyang nilalagnat at nagtatay, kaya magpapacheck up po kami. Meron kasi niya sa panahon ngayon, kaya gusto kong gumaling yung anak ko. Ayon sa City Health Office, dumarami ang mga nagpapakonsulta dahil sa trangkaso. Naitala rin ng CHO ang 248 na kaso ng influenza-like illness. Mapabata o matanda, wala raw ligtas sa influenza-like illness dahil sa pabago-bagong panahon. Diba parang changing weather na rin tayo, no? Malamig, mainit. So, tapos umuulan, yun ang mga factors na nagko-contribute din. Sa tala ng Center for Health Development, tumaas ng 56% ang kaso ng influenza-like illness sa rehiyon. Mula Enero hanggang October 12, pumalo na sa 6,834 ang kaso ng influenza-like illness. Mas mataas ito kumpara sa 4,369 cases sa parehong panahon noong 2022. Ang mga influenza-like illnesses po, no, ito po yung mga nakakahawang sakit na sanhi po ng iba't ibang virus at bacteria na nagdudulot ng impeksyon sa ilong, sa lalamunan at sa bagas. Ilan sa mga sintomas ng naturang sakit ang mataas na lagnat at ubot-sipon. Tiniyak ng CHD na may sapat na supply ng bakuna kontra flu sa mga ospital sa rehiyon. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Kauna-unahang ADHD Awareness Week inilunsad sa Ilocosur. Tunghayan sa report. Mahigit 200 na children with special needs mula sa iba't ibang bayan sa Ilocosur ang dumalo sa kauna-unahang ADHD Awareness Week. Ang ADHD o Attention Deficit Hyperactivity Disorder ay isang karaniwang neurodevelopmental disorder o impairment sa utak ayon sa isang psychologist. Meron pong impairment sa kanilang prefrontal cortex na siyang responsible po sa decision making. Kaya sa mga ADHD po, nahihirapan silang mag-decide well kung ano pong gagawin nila. Madalas daw na misconception sa mga may ADHD ay malikot, pero isa itong sintomas, ang pagiging aktibo, pagkakaroon ng maiksing attention span at impulsive behavior. Hindi lang daw mga bata ang nadadiagnose na may ADHD, pati rin ang mga matatanda. Ang 2 taong gulang na apo ni Aida, na-diagnose na may ADHD. Batid niya na importante ang suporta sa mga may special needs. Huwag natin silang i-treat na iba. Ganon, parang i-treat natin silang parang normal para hindi sila magkaroon ng insecurities. Maliban sa ADHD, kasama rin ang mga batang may cerebral palsy, tulad ng 13 anyos na anak ni Rowena. Mahirap, ma'am. Sakripisyo talaga mag-alaga sa kanya. Talaga nakaalalay ka sa kanya, ma'am, nga isang ina. Wala raw gamot o lunas sa mga nasabing special needs, pero nararapat daw na ipasuri sa mga eksperto upang mabigyan sila ng tamang lunas tulad ng therapy at pangangalaga. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, walang binabantayang LPA sa loob ng PAR ayon sa Pag-asa. Tutukan sa report. Mga kapuso, wala tayong binabantayang bagyo o low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila niyan, patuloy na nagpapaulan sa Palawan ang trough o extension ng low pressure area na nasa loob ng PAR nitong mga nakalipas na araw, pero ngayon ay nasa West Philippine Sea na. Nasa layong 980 kilometers kanluran ng Central Luzon ayon sa Pag-asa. Nakakaapekto naman ang northeasterly surface wind flow sa extreme northern Luzon
habang posible muli ang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Ngayong umaga, asahan ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang ilang pang panig ng Cagayan Valley Region at iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Maging alerto sa heavy to intense rains na maaring magdulot ng baha o landslide. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Cebu Lawag Direct Flight aarangkada na sa Disyembre. May ulat si Gab de Luna. Aarangkada na ang commercial flights ng Cebu to Lawag ng Philippine Airlines simula Disyembre nitong taon. Kada Martes at Biyernes ang schedule ng flight. 7:30 AM ang flight mula sa Cebu City papuntang Lawag, habang 10:25 AM naman ang flight papuntang Cebu mula sa Lawag City. Ayon sa Provincial Tourism Office, malaking tulong ito sa pagpapausbong ng turismo ng probinsya, lalo na't naitapat ito sa Christmas season. So this will greatly benefit our tourism and our connectivity because Cebu is regarded as one of the largest airport gateways in the country aside from Manila. And because of this, we hope to increase traffic not only from Cebu, but neighboring provinces and cities in the Visayas, and even as far as Mindanao. Dati nang nagkaroon ng seasonal flight na Cebu to Lawag noong Mayo nitong taon. Pinaghahandaan naman ng Provincial Tourism ang pagdagsa ng mas marami pang turista sa Ilocos Norte ngayong Burr months. Ngayon po, yung ilo-launch natin or yung inaugural flight ng December 15, commercial flight na po ito. We're hoping for the support of everyone para po maging sustainable yung ating Cebu to Lawag flight, no? So that we can attract more tourists here. Gab de Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Bokashi Balls inihulog sa Kalumpang River sa Batangas City para makatulong na maging malinis ang tubig. Tunghayan sa reports. Mayaman sa likas na ganda ang lungsod ng Batangas. Ang Kalumpang River ang pinagkukuhanan ng makakain at hanap buhay ni Errol ng mahabang taon. Pero sa paglaon ng panahon, napansin niya raw na pahirapan na ang paghuli sa biyaya ng ilog. Mahirap po talaga ngayon. Dahil po sa basura. Sa halip na isda ang mahuli namin, basura pa ang sumasabit sa lambat. Ayon sa Batangas City Environment and Natural Resources Office o City Enro, nasa Class D ang ilog Kalumpang at gusto nilang maiangat sa Classification B ang ilog. Ayon sa opisina at sa DENR, hindi pa malala ang polusyon sa ilog. Yung Class B is recreational water. Pwedeng maligo, mag-swimming, mag-fishing, everything. Pero bago pa man humantong sa kinatatakutang pagkawala ng likas na yaman, sagot sa paglilinis ng Kalumpang River ang binilog na lupang ito. Bokashi balls kung tawagin na hinango sa teknolohiya sa Japan. Pinagsama-sama itong garden soil, carbonized rice, molasses at mga organic materials. Nakatutulong daw para mas maging malinis ang kalidad ng tubig sa ilog. Mahigit 216,000 na bokashi balls ang sabayang ibinato mula sa magkakaibang tulay sa lungsod. Inaalis ng bokashi balls yung mga domestic septic waste sa mga ilog, sa mga daluyan ng tubig, tapos ibinabalik niya sa natural na ecology ng tubig. Ayon sa LGU, hindi ito ang pangmatagalang solusyon kung gusto pang mapakinabangan ng mga residente ang Kalumpang River. Disiplina pa rin daw ng taong bayan ang kailangan sa pagpapanatili ng kalinisan sa ilog. Kung tutuusin, simpleng bilog na lupa lang ang bokashi balls. Pero ang lupang pinagsama-sama, katulad lang din ng nagbubuklod na disiplina. Anumang maliit na hakbang ay may malawak na patutunguhan. Paul Hernandez para sa Mornings with GMA Regional TV. Magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Heroes Welcome, iginawad ng OWA at Department of Migrant Workers sa Pangasinensing OFW na pinaslang sa Saudi Arabia. May live report si Russell Simorio. Russell. Diyan nakaburol na sa kanilang bahay sa Barangay Away sa San Jacinto, Pangasinan ang mga labi ng 32 anyo sa si Margaret Garcia.
Siya ang Pinay domestic helper mula Saudi Arabia na pinatay ng kapwa niya kasambahay. At personal na bumisita noong weekend sina OWA Administrator Arnel Ignacio kasama si Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak para personal na magpaabot ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya ni Margaret Garcia. At pinangunahan din nila yung pagsasagawa ng Heroes Welcome, ganun din yung awarding ng mga death at burial assistance at financial assistance na ibinigay sa mga naulilang pamilya ni Margaret Garcia. May katumbas yan na 220,000 pesos. Hindi pa kasama yung pangkabuhayan package na ibinigay, maging yung scholarship grant sa dalawang anak ni Margaret Garcia. At bukod dyan, nagpaabot din ng pakikiramay personal si Pangasinan Governor Ramon Gico III kasama ang mga opisyal ng San Jacinto at lungsod ng Dagupan City. At doon sa press conference ng OWA at DMW, ibinigay nila yung mga update sa gumugulong na investigasyon sa pagkamatay ni Margaret Garcia. Ang nakikita raw talaga na motibo sa krimen ay ito nga ang inggit ng Kenyan national na suspect sa pagpatay kay Margaret Garcia. Ang sinasabi kasi ay mas pinapaboran itong ang employer si Margaret Garcia, kaya nagselos itong ang kasama niyang kasambahay na naging dahilan kung bakit pinatay nitong ang Kenyan national si Margaret Garcia. Sinabi rin ng Department of Migrant Workers na meron na silang kinuhang abogado na tututok doon nga sa kaso ni Margaret Garcia para makamit talaga yung hustisyang hinahangad ng kanyang pamilya. At doon sa Barangay Away sa San Jacinto, Pangasinan, ang OWA na rin ang sumagot mismo sa funeral service para kay Margaret Garcia. At ayon sa kanyang pamilya, 5 araw na ibuburol dito sa San Jacinto ito nga mga labi ni Margaret Garcia, at pagkatapos ng 5 araw na yan, saka dadalhin ang mga labi ni Margaret Garcia para iburol din sa kanilang bahay talaga sa Dagupan City bago siya ihatid sa kanyang huling hantungan sa Bunuan Cemetery. Sabi ng kanyang mga naulilang pamilya, hindi ito yung inaasahan nilang tagpo. Lalo't itong buwan ng Oktubre, ito sana yung buwan ng pagdating ni Margaret Garcia, lalo't matatapos na yung kanyang kontrata. Pero yun nga lang, ito yung naging dahilan at umuwi siya nga bangkay. Kaya labis-labis ang kanilang paghihinagpis sa nangyari nga sa kanilang kaanak na si Margaret Garcia. Wala bang petsa kung kailan siya kung kailan siya ihahatid sa kanyang huling hantungan, pero ang panawagan ng kanyang mga mahal sa buhay, sana raw bago yan ay talagang hindi rin mabaon sa hukay ang hustisyang hinahangad nila para kay Margaret Garcia. At sinabi pa ng DMW na bagamat nangyari ito kay Margaret Garcia, hindi naman daw apektado itong ang deployment sa mga domestic helpers sa Saudi Arabia. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, John. Maraming salamat, Russell Simorio. Nitong Sabado, bumisita sina OWA Administrator Arnel Ignacio at DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak sa bahay ng pamilya ni Angeline Aguirre Torres sa Binmaloy, Pangasinan. Bagamat wala pang petsa kung kailan may iuuwi ang mga labi ni Angeline, tiniyak nilang ginagawa ang lahat para mapabilis ang repatriation. Si Angeline Aguirre Torres ang isa sa 3 Pilipino na namatay sa kaguluhan sa Israel. Tiniyak ng OWA na inaaral na nila lahat ang mga tulong na ibibigay sa pamilya ng OFW. WTO nangangamba sa negatibong epekto sa ekonomiya sa gera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. At South Korean military plane nagsimula ng ilikas ang kanilang mga mamamayan sa Israel. Tunghayan sa Globalita. Hindi nakaligtas ang Nova Music Festival sa Israel sa pag-atake ng militant group na Hamas. Mga kabataan ng audience ng nasabing concert kung saan 260 agad ang nasawi habang hinostage ang iba. Sa ngayon, patuloy pa rin ang girian ng Israel at Hamas pero marami ang nadadamay na sibilyan. Kaya nangangamba ang World Trade Organization na magdulot ito ng negatibong epekto sa ekonomiya sa buong mundo. Nagdudulot daw kasi ito ng takot sa maraming investor at may pangamba na lumagana pa ang gulo. Lumapag na ang military transport aircraft KC-330 sa Tel Aviv, Israel para simulan ang paglikas ng mga Koreano na naipit sa kaguluhan doon. Iti matapos makansela ang mga flights, bunsod pa rin ang airstrike ng magkabilang panig. Ayon sa Seoul's Defense and Foreign Ministries, 163 South Koreans
51 Japanese at 6 Singaporean nationals ang sakay ng una nilang biyahe. Pero dadagdagan pa raw ang mga military airplane na lilipad sa Tel Aviv para sa mga gustong lumikas. Rizzo Niga para sa Mornings with GMA Regional TV. Pre-trial hearing sa kasong murder na isinampa laban sa dating alkalde ng Dingras, Ilocos Norte, 2 beses nang ipinagpaliban. Tutukan sa report. Dismayado ang kampo ng dating alkalde ng Dingras, Ilocos Norte na si Marinette Gamboa matapos may pagpaliban ng 2 beses ang pre-trial nito sa Batac City Regional Trial Court. Sinampahan ng kasong murder ang dating alkalde dahil sa pagkakasangkot niya sa pagpatay kay dating Ilocos Norte Electric Cooperative President na si Ray Ruiz taong 2009. Nais na mag-petition for bail ang panig ni Gamboa, ngunit hindi pa raw ito ikinokonsidera dahil wala pa ring nagaganap na hearing hanggang ngayon. The pre-trial shall be conducted on October 20, but the fiscal said that she will be on wellness leave. She said that she was diagnosed recently. Recently she was diagnosed to be afflicted with hypertension. And for that reason, she is going to Manila, perhaps to have a check-up. Ayon sa mga legal counsel ni Gamboa, hindi raw maayos ang kalagayan ng kalusugan ng dating alkalde, kung kaya't nais nilang mapadali ang usad ng hearing. Ipinagpaliban ang hearing sa October 27. Kasalukuyang nasa Batac City Jail ang dating alkalde. Kasi after all, we are all in the search for truth. Awa mati kalgalubami, awa mati hang kami mat nga mang suppress the ebidensya. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang kampo ng napaslang na si Ruiz. Gav De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Dennis Trillo ipinagdiwang ang ikalawang dekada sa showbiz bilang isang kapuso. Nagbabalik Gav De Luna. Kasabay ng kanyang pagdiriwang ng ika-2 dekada sa show business, isang humble at thankful na Dennis Trillo ang humarap sa top management ng GMA, kasabay ng muling pagrenew niya ng kontrata sa Kapuso Network. Ayon kay Dennis, nagpapasalamat siya sa mga project na ibinibigay sa kanya ng network at mas lalo pa raw niyang paghuhusayan ang pag-arte na tinaguri ang Kapuso Drama King. Patuloy naman na susubaybayan si Dennis Trillo sa role niya bilang Atom sa Love Before Sunrise kasama ang box office queen Bea Alonso, weeknights sa GMA Telebabad. Isang magandang opportunity para kay Robby Domingo na makasama si Luis Manzano bilang mga host ng It's Your Lucky Day. Ang naturang programa ang pansamantalang papalit sa It's Showtime mula October 14 hanggang October 27. Inalala nito kung paano siya binibigyan ng payo ni Luis tungkol sa hosting. Bukod kina Luis at Robby, magiging parte rin ng It's Your Lucky Day sina Jenica Garcia at Melay Cantiveros. Mapapanood ito tuwing tanghali, Lunes hanggang Sabado sa GTV. Gab De Luna para sa Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. San Sebastian Golden Stags wagi kontra EAC General sa score na 86-70. Tunghayan sa report. Sa Sunday special ng NCAA Season 99, namayagpag ang San Beda Golden Stags laban sa EAC Generals sa panguna ni Raymart Escobedo na kumamada ng career high na 23 points, 3 rebounds at 3 steals. Dahil sa kanyang outstanding performance na ipanalo ng SSCR Golden Stags ang laro 86-70. Sa Game 2, pinangunahan ni June Roque ang Perpetual Altas sa kanyang big 22 buckets, 11 rebounds, 2 steals at 2 blocks para talunin ang Letran Knights sa score na 74-59. Inaalat pa rin ang defending champion na Letran Knights sa kanilang 7th straight loss. At sa Game 3, namayagpag ang Benilde Blazers kontra Arellano Chiefs 72-66. Sa team standing ngayon sa NCAA, rank 1 ang Mapua Cardinals na may 6 wins at 1 loss, habang pangalawa ang LPU Pirates na may 6 na panalo at 2 talo. Bukas ang sagupaan ng Perpetual Altas at San Beda Red Lions, Game 1 at LPU Pirates kontra JRU Heavy Bombers, 2 p.m. live sa GTV.
Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa pambihirang pagkakataon, magkakaroon ng 23rd Bamboo Training o Seminar na may temang Learn and Earn from Bamboo Experts. Gaganapin ito sa October 21, 2023, Sabado sa Sitio Tanza 2, Barangay San Jose, Antipolo City. Magsisimulang training mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Ilan sa pag-uusapan ang proseso at teknik sa pagtatanim, landing program at iba pang impormasyon na makatutulong sa inyong bamboo-preneur. Sa mga interesado, pwedeng makipag-ugnayan sa email at contact numbers ng organizer ng 23rd Bamboo Training Seminar. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating #MorningPhils. We have in fact two kinds of morality, side by side. One which we preach but do not practice, and another which we practice but seldom preach. By Bertrand Russell, a British mathematician, philosopher, logician, and public intellectual. Mga kapuso, 70 days na lang! Pasko na! Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joan Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po, si CJ Torida, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.